Okay, dumako na po tayo dito. At dito po sa mga hayop na nag-file ng impeachment complaint, dito po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nakakatawa po tong mga to. Pinipilit po nila, lalo na po to si Mike Defensor. Mike Defensor, huwag kang magkukupal-kupal. Ang asikasuhin mo, Mike Defensor, ilabas mo si Gutesa. Diba? Ilabas mo si Gutesa. Tandaan mo ba yung sinabi mo? Ayaw mong makisali dito. Ayaw mo nang mamuliti ka. Pusang ina ka. Tignan mo, ikaw pa bumabandera sa impeachment na pagpapasa kay BBM. Huwag mo kami loko-lokohin. Bata ka ni Arroyo. Hello? Hello, Garci? Dagdagan mo nga ng 100 million ang boto ko dyan. Aray ko. Nakatandaan nyo yung sinabi ni Mike Defensor? Huwag na natin kukuhanin pa, pero may mga video na nagsabi niyang, nung lumalabas po si Gutesa, anong sabi niya? Lumapit lang sa akin si Gutesa. Yung pala, ngayon, nare-realize na natin at talagang naunawaan natin, ginamit niya na si Gutesa para umentra na naman sa gulo dito ngayon. Para magkaroon siya ng place. Para makita ng tao na irrelevant daw siya. Pusang ina ka, Mike Defensor. Aray ko. Asikasuhin mo yung quarry mo. Nirereklamo yung quarry mo. Ngayon, magpa-file ka ng impeachment. Ilabas nyo si Gutesa para matanggal si Romualdez at idugtong nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun naman, di ba? Kaso, hindi nyo na mailabas tong si Gutesa. Dahil si Gutesa po ay bistado. Di ba? Para lang dokumento yan ni Diskaya. Noong Blue Ribbon Committee Chairman pa, sino? Actually, sa totoo lang po nakaplano na yan. Si Defensor, noong Blue Ribbon Committee po, noong Blue Ribbon Committee pa, si Peluca de Polgoso, Moco Loco. Aray ko. Nakaplano po yan. Kukwento ko lang sa inyo at bibigyan ko po kayo ng analyzation from this moment. Okay? Nakaplano po yan. Nakita nyo, plinano ni Peluca de Polgoso, Moco Loco na magbigay ng affidavit etong mga Diskaya na palalabasin lahat ng congressman. Walang involved ang mga senador. Ayun po ang plano ni Peluca de Polgoso, Moco Loco. Yan po yan. Yan ang plano nila. And then, natanggal. Ngayon, nasira ang plano. Yung affidavit ni Diskaya, nalaman nating peke. Kaso, nag-uusap na yan si Defensor at Marcoleta na ililinya nila yan, yung script na Gutesa Defensor. Ililinya nila yan. Kaso, napalitan ng Blue Ribbon Chairman. Kaso, no choice. Akala nila, uubra kay Lacson, etong naunsyami nilang plano nila Marcoleta. Naunsyaming plano yan. Nakalinya yan Una muna, affidavit ni Diskaya. Pangalawa, lalabas si Gutesa para idiin si Romualdez. Nakasetup yan. Hindi niyo po ba napapansin? Di ba? Utak lang gagamitin nyo. Akala ni Peluca de Marco Moco Loco. Akala niya hindi siya mapapalitan. Napalitan siya. Naayos na yung script Naayos na yung script ni Gutesa Kasi, kung ganun yung script nila, kita nyo, walang problema kung siya ang Blue Ribbon Committee, kung si Peluca. Wala pong problema. Diretsong e-expose yun. Pero napalitan. Akala nila kakagatin ni Lacson yung script nila ni Defensor at Gutesa. Pero kung si Peluca po ang chairman ng Blue Ribbon, abay lusot. Napansin nyo? Kasi, lulusot po yun. Bakit?
yung apidapit po ni Diskaya, tinuturo si Romualdez, then palalabasin nila ni Defensor si Gutesa, ituturo si Romualdez, Saldico, lusot na. And then, madudugtong na sa ating Pangulong Bongbong Diba? Oh, ngayon nagigets nyo na. Diba? Kaya galit na galit po si Pelucan na natanggal siya sa Blue Ribbon Committee. Kasi po, nasira ang plano nila ni Defensor. Nasira po yung plano nila ni Defensor. Maayos na yung plano eh. Binigyan nila ng apidabit ang Diskaya na palalabasin nila na ang congressman ang marami, na si Romualdez ang talagang pasimuno. Then, after next hearing, palalabasin na nila si Gutesa through Defensor. Dahil nga po si Peluca at Defensor, matagal na po yan since ABS-CBN pa, magka-riding in tandem yung hayop na yan. Ngayon, bistado. Ngayon, buko. O ngayon, bago kayo mag-file ng impeachment complaint sa ating Pangulo, ilabas nyo muna si Gutesa para ma-take down natin si Romualdez. Aray ko. Kita nyo kagaguhan nyo? Paano nyo iti-take down si Romualdez? Eh, hindi nyo nilalabas si Gutesa. Oh, ba't sa impeachment complaint, sa impeachment na inihain nyo, ba't di nyo nilabas si Gutesa? Kasi nga po, wala nang maibigay na script. Kahit si Saldico, wala na rin maibigay na script sa live ngayon. Wala na eh. Wala na silang maibigay na script. Wala nang live si Saldico. Wala nang video si Saldico dahil ubus na yung script nyo. Aray ko. Diba? Dahil kung talagang naghahanap ka ng katotohanan, you will be seeking for the truth any given moment. But in this case, Your Honor, Mr. Chair, we have seen that Saldico only uploaded some video that is unfavorable in the situation. What situation? When there will be a big rally so that the people will be mind conditioned by this fake news and this fake allegation. Your Honor, Mr. Chair. Patayin mo si BBM? No joke. Okay, I'm sorry if sometimes I really need to access my foreign languages because some of my subscribers is foreign languages. Especially Ma'am Jem Baracao, Mommy Chris Rose, and Daddy Armin, Mommy Irene, and Mommy Shelo, and Daddy Nestor in Canada. Because sometimes they didn't understand my local language, which is the Tagalog, because they're not really, used to it. So sometimes I ship, I ship. Not minor. No, minor. Minor is not good. We must be adolescents. Okay? We listen to the video. Fake it. Pero tingnan natin, we'll wait for the... Oy, Mami Jem Baracao, thank you. Puso mo na pagkape, happy weekend to all. Oy, nga pala may ano po tayo. Baka may DDS po dyan. Meron po. Mami Jem Baracao, thank you ha. Baka may DDS po dyan. Ha? Bibigyan daw po kayo ng tigpa 500 pesos ni Mami Jem Baracao. Palakpakan naman natin. Bibigyan po kayo mga DDS ng pitik pa 500 pesos ni Mami Jem Baracao kahit ilan daw po kayo. Pero may twist. Bibigay niya sa akin, sasampal ko daw sa mukha nyo. Ayaw nyo ba nun? Diba? Ayaw nyo po nun? Diba? May 500 pesos kayo.
libre mula kay Ma'am Jem Barakaw. Each kahit 1,000 daw kayo. Walang problema, 1,000 DDS bibigyan niya. Pero isasampal ko daw. PM nyo lang ako ha. PM nyo lang ako para malaman daw ni Mami Jem Barakaw kung ilan yung papadala niyang pera. Ha? PM nyo ako sa mga DDS kung ilan po ang gusto nyo makatanggap ng 500. Sasampal ko lang daw po. Ayaw niyang iabot eh. Gusto niya daw, Sir, DDS ako. Ay, DDS ka. O, 500. Pak! Thank you Thank you, Mami Jem Barakaw Abangan po, balitaan po kita sa listahan kung ilan yung sasampalin ko. Okay? Ito lang, wala pa silang request sa amin. What do you mean fake po? Kasi napaka-inconsistent ng statement niya, yung mga sinasabi niya. At sinabi ni Saudi, hindi nagko-coincide eh. Wala kaming makitang yung katulad yung nakita sa ibang channel na yung conduction sticker ng mga bag, late pala, ibang date na binigay niya. Yung pinagdalahan ng pera ni Godesa, house under construction, na 2 years na hindi ginagamit yung sticker. Oh. So yung mga ganyang klaseng inconsistencies, talaga makikita mo na medyo doubtful ang kanyang mga statement. Oh, kita niyo po. Yan po si Gutesa, ang pusang inanto, hindi na lumabas-labas. 'Di ba? Kasi po nabuko eh. Ganyan po yan pag nabuko ka. Hindi ka na makakalabas talaga. Nabuko ka na eh. Hindi ka na makalabas. 'Di ba? Ngayon po, ayan po, oh. Kung talagang sabi ko sa inyo, ang trabaho nila, paabutin sa Pangulo. Sabi ko sa inyo, pag napailayan po si Martin Romualdez, automatic yan. Hindi makukontento yan. Pupuntiryahin nila yung Pangulo. Doon po ang abot niyan. Tignan nyo po yung form ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Si Romualdez, as yung may nasa taas pa. Si BBM ang target nila eh. Kasi nga po, kailangan nilang targetin ang ating Pangulo. Dahil ang ating Pangulo, tandaan nyo, may ginawa nga pala akong art. Dahil ang ating Pangulo po ang target. Bakit kamo? Dahil eto po. Ganyan po. Diyan ko na lang po ilalarawan. Tinatarget nila ang Pangulo dahil ang Pangulo ang pumapatay sa mga buhaya. Diba? Ito pong buhaya, ayan po ang art na ginawa ko. Ito pong buhaya, kagat-kagat niya po ang bandera ng Pilipinas. Kasi po, kapag may korupsyon, kapag may mga buhaya, nasisira po ang Pilipinas. Si BBM po ang nagtatanggal diyan sa kinakagat ng buhaya na sumisira sa Pilipinas. Papatay ni BBM, uubusin ang mga buhaya. Tama mali? I don't know. Diba? Kaya tinatarget po nila ang Pangulong matanggal. Dahil ang Pangulo po ang susupil, ang uubos sa mga gutom na mga buhaya na to. Sa mga halangang kaluluwa, sa nagpapahirap ngayon sa atin, sa mga pinaghirapan natin sa ating pagtatrabaho na kinakaltas na sa atin na wala tayong magawa kundi sumunod sa patakaran ng gobyerno. Pero mismong ibang tiga-gobyerno po ang nagwalang ya sa mga pinaghirapan ng taong bayan. Buti na lang po, meron po tayong ganito. Meron tayong Presidente Bongbong Marcos na walang takot yakapin sakali ng mga buhayang ito at masabing mahiya naman kayo. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos.